Bago po natin simulan ang kwentong ito, isipin mo muna to. Paano kung isang araw magising ka sa katotohanan na ang taong pinakasalan mo ay hindi ikaw ang minahal? At mas masakit pa doon, may ibang babaeng minahal niya ng buo, ngunit hindi niya kayang piliin. Sa pagitan ng obligasyon at damdamin, ng nakaraan at kasalukuyan, ng pagmamahal at pananagutan, isang babae ang kailangang pumili kung mananatili ba siya sa kasal na siya lang ang lumalaban o bibitaw siya sa pag-ibig na hindi kailanman naging kanya. Dito magsisimulang kwento ng isang babaeng pinili pero hindi minahal, isang lalaking minahal pero hindi makapili, at isang babaeng minahal pero kailangan tanggapin ang pagiging nakaraan. Sa bawat kabanata, mas lalalim ang sakit, mas lalakas ang emosyon at mas bubuo ang tanong na hanggang ngayon ay walang madaling sagot. Sino nga bang dapat piliin ng puso? Ang unang minahal o ang huling nanatili? Humanda ka dahil ang kwentong ito hindi lang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa sakit na tinatawag nating pag-ibig. Ikaw ang mahal, ngunit ako ang pinakasalan. Sa isang kasal na nabuo sa kasinungalingan, si Althea ay naging legal na asawa ng lalaking hindi siya tunay na minahal. Sa likod ng marangyang kasal, may isang babaeng sugatan, si Meryl, ang dating kasintahan ng kanyang asawa, ang babaeng hindi kailanman nakalimutan. Ngunit isang gabi ang yumanik sa kanilang mundo. Sinugod ni Meryl ang hotel kung saan nagtatrabaho si Althea. Dala ang sakit, galit at isang lihim na magpapabago sa lahat. Sa gitna ng kanilang konfrontasyon, bigla siyang bumagsak. 2 buwan na pala siyang buntis. Ngunit ang tanong, sino ang ama? Ang lalaking pinakasalan ni Althea o ang lihim na hindi pa nabubunyag? Sa pagitan ng pag-ibig at obligasyon ng nakaraan at kasalukuyan, sinong dapat piliin? At sa huli, sinong tunay na mananalo? Ang minahal o ang pinakasalan? Hindi lahat ng babaeng naglalakad sa altar ay masaya. May ilan na ngumiti lang dahil kailangan. May ilan na lumakad hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. At isa na doon si Althea Monteverde. Sa loob ng simbahan umalingangaw ang tugtog ng bridal march. Mabagal, marangal at puno ng pangakong dapat sana'y magdulot ng saya. Ngunit para kay Althea, bawat nota ay tila pabigat sa kanyang dibdib. Hawak niyang bouquet ng puting rosas, simbolo ng wagas na pag-ibig. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang pag-ibig na yon ay hindi para sa kanya. Anak, mahinang bulong ng kanyang ama habang nakaalalay sa kanya. Handa ka na ba? Napatingin siya dito. Nakita niyang pagmamalasakit sa mga mata nito at ang bahagyang pag-aalala. Pinilit niyang ngumiti. Opo, papa. Ngunit ang totoo, hindi siya handa. Hindi siya handa sa kasal na ito. Hindi siya handa na maging asawa ng lalaking hindi siyang mahal. At lalong hindi siya handa maging kapalit ni isang pag-ibig na hindi pa tapos. Habang unti-unti siyang naglalakad papunta sa altar, naramdaman niyang bawat tingin ng mga bisita. Puno ng paghanga, inggit at paghangang tila nagsasabing, napakaswerte mo. Kung alam lang nilang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng aisle ay hindi ang lalaking pinangarap niyang makasama. Si Adrian Velasco, makisig, mayaman, isang lalaking halos nasa kanya ng lahat, at ngayon, nasa kanya rin si Althea, ngunit hindi ang kanyang puso. Nang marinig niya ang altar, nagtamang kanilang mga mata. Saglit, tahimik, at sa sandaling yon, gusto niyang makita kahit na konting init, kahit na konting pagmamahal. Ngunit ang nakita niya isang pamilyar na lamig. Isang titig na walang emosyon, isang titig na parang sinasabing, ginagawa ko lang ito dahil kailangan. Napayuko si Althea at doon niya naramdaman ang unang kirot. Nagsimulang seremonya. Marriage is a sacred union. Wika ng pari, ngunit parang lumulutang ang bawat salita sa tenga ni Althea. Hindi siya makapag-concentrate dahil sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang isang muka. Isang babaeng hindi niya kailanman nakilala ng personal, pero kilala niya sa kwento, sa katahimikan. Sa mga gabing naramdaman niya na may kulang sa katauhan ng lalaking pakakasalan niya. Si Meryl, ang babaeng minahal ni Adrian, ang babaeng iniwan, ngunit hindi nakalimutan. Do you, Adrian Velasco, take this woman? I do.
Mabilis, diretso, parang walang pag-aalinlangan, ngunit walang emosyon, parang isang kontratang pinirmahan. Napapikit si Althea at nang siya na ang tinanong, "Do you Althea Monteverde?" Huminga siya ng malalim, sa isang iglap pumasok sa isip niyang lahat. Ang utang na loob ng pamilya nila sa mga Velasco, ang paghilig ng kanyang ina bago ito namatay, napiliin niya ang tamang desisyon at ang pagkakataong maging bahagi ng isang mundong kailanman hindi niya pinangarap. Ngunit higit sa lahat, ang katotohanang mahal niya si Adrian, kahit hindi siya nito kayang mahalin pabalik. I do. At doon tuluyan nagbagong kanyang buhay. Pagkatapos ng seremonya, dumagsa ang pagbati. Ngiti dito, halik doon, papuri mula sa mga bisita. "Napakaganda mo, iha. Bagay na bagay kayo. Perfect couple." Ngunit sa likod ng bawat papuri, naroon ang katotohanang hindi nakikita ng iba, na ang kasal na ito ay hindi binuo ng pag-ibig o hindi ng pangangailangan. Sa reception, nakatayo si Althea sa gilid. Pinagmamasdan si Adrian na abala sa pakikipag-usap sa mga bisita. Nakangiti ito, isang ngiting bihira niyang makita, at sa isang sandali, naitanong niya sa sarili. Ganito ba siya noong sila pa? Masaya, totoo, buhay na buhay, at doon niya naramdaman ng pangalawang kirot dahil alam niyang hindi siyang dahilan ng ngiting yun. Lumapit si Adrian sa kanya matapos ang ilang minuto. "Pagod ka na?" Tanong nito, umiling siya. "Ayos lang." Tumango lang ito. Tahimik, walang lambing, walang kahit na anong pahiwatig na bagong kasal sila. At sa unang pagkakataon, simula nang isuot niya ang wedding ring, naramdaman ni Althea ang bigat nito. Hindi bilang simbolo ng pagmamahal, kundi bilang paalala na siya ay pinili pero hindi minahal. Kinagabihan, sa loob ng kanilang silid sa mansyon, nakaupo si Althea sa gilid ng kama, tahimik, habang si Adrian ay nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa labas, parang may malalim tong iniisip. "At last, kasal na tayo," mahina niyang sabit, pilit binabasag ang katahimikan, ngunit hindi kaagad sumagot si Adrian. Ilang segundong lumipas bago to nagsalita. "Althea," napatingin siya dito. At this point, malamig nitong sabi, "I think we both know. This marriage is not about love." Parang may pumisil sa puso niya, ngunit pinilit niya na maging matatag. "Oo," sagot niya, halos pabulong. "Pero susubukan ko," bahagyang nagulat si Adrian. "Susubukan ko na maging mabuting asawa," dagdag niya. "Kahit na hindi mo ako mahal." Tahimik si Adrian. At sa unang pagkakataon, may bahagyang emosyon sa kanyang mga mata. Ngunit hindi yun sapat, hindi yun pagmamahal. At habang unti-unting pinapatay ang ilaw ng silid, isang katotohanan ang malinaw kay Althea. Pinili siya ng lalaking ito. Pinakasalan, tinanggap, ngunit ang puso nito ay nanatiling pag-aari ng iba. At sa gabing yon, sinimulan niya ang buhay bilang isang asawa na kailangang ipaglaban ang pag-ibig na hindi naman kailanman naging kanya. 2 buwan matapos ang kasal, sa mata ng iba, perpektong buhay ni Althea Velasco. Isang marangyang mansyon, isang makapangyarihang apelyido, isang asawang hinahangaan ng marami. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isa siyang babaeng natutong ngumiti kahit na hindi masaya. Maaga siyang nagising ng umagang yun. Tulad ng nakasanayan, wala si Adrian sa kama. Hindi na yun bago. Madalas itong umalis nang hindi man lang siya nagigising. At kapag umuuwi naman ito, madalas ay tulog na siya. Parang 2 estranghero na pilit lang pinagsama sa iisang bubong. Napabuntog hininga si Althea habang inaayos ang kama. "Ganito na lang ba palagi?" Mahina niyang tanong sa sarili. Ngunit wala siyang ibang narinig kundi ang katahimikan ng silid. Sa halip na manatili sa mansyon, pinili niyang pumasok sa trabaho. Sa hotel kung saan siya naging manager bago pa man siya naging Mrs. Velasco. Doon niya nararamdaman na may kontrol siya sa sarili. Doon kahit papano, hindi siya basta asawa lang. "Good morning, Ma'am Althea," masiglang bati ng mga staff sa kanya. Pagpasok niya sa lobby, ngumiti siya. "Good morning. Kumusta ang operations?" "Okay naman po, ma'am. Fully booked po tayo tonight." "Good. Make sure maayos ang VIP suites." "Noted po." Habang naglalakad siya sa loob ng hotel, pakiramdam niya ay nakakahinga siya. Ibang-iba sa pakiramdam sa mansyon. Doon, siya ang asawa.
Dito, siya si Althea. Bandang gabi, tahimik ang lobby, abalang lahat sa kani-kanilang gawain. Nasa front desk, si Althea, inaayos ang reports nang biglang bumukas ang pinto. Malakas, padabog at parang may malamig na hangin na pumasok kasabay nito. Napatingin siya at sa isang iglap, parang tumigil ang mundo niya. Isang babae ang nakatayo sa pintuan, mahabang buhok, bahagyang magulo, maputla ang muka, ngunit ang mga mata, punong-puno ng sakit at galit. Meryl, mahina niyang banggit, halos hindi makapaniwala. Ang babaeng matagal niya nang kinatatakutang nakita, naroon sa harap niya. Dahan-dahan naglakad si Meryl papalapit sa kanya. Ang bawat takbang nito ay parang may kasamang bigat. Ikaw, mahina ngunit matalim ang boses nito. Napatayo si Althea. Meryl, makinig ka. Bakit mo siya inagaw? Napatingin ang lang staff sa kanila, ngunit agad silang inilingan ni Althea. Senyales na ayos lang. Pero hindi yun totoo dahil sa loob niya, nagkakagulo ng lahat. Hindi ko siya inagaw, mahinahon niyang sagot kahit na nanginginig ang kanyang kamay. Si Adrian ang pumili. Pumili? Napatawa si Meryl, ngunit puno yun ng pait. Hindi niya ako iniwan, natigilan si Althea. Anong ibig mo sabihin? Lumapit pa si Meryl, halos isang dangkal na lang ang pagitan nila. May nangyari sa amin. Bago siya nawala. Parang may bumagsak sa dibdib ni Althea, isang mabigat na katotohanan. Hindi siya basta umalis, dugtong ni Meryl. Nanginginig ang boses. May dahilan kung bakit siya napunta sa'yo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, minginang sagot ni Althea. Pero sa totoo lang, natatakot siya. Natatakot siyang malaman ang buong katotohanan. Hindi mo alam? Napailing si Meryl. O ayaw mo lang tanggapin? Saglit na natahimik ang paligid. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang mabilis sa tibok ng puso ni Althea ang kanyang naririnig. Meryl, lumambot ang boses niya. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng maayos. Ngunit bago pa siya matapos, napahawak si Meryl sa kanyang tiyan. Bahagyang napangiwi ito. Meryl, nag-aalala na si Althea, ngunit hindi sumagot ang babae. Sa halip lalo itong namutla. Hindi pwede, bulong nito. At sa isang iglap, nawalan ito ng balanse. Meryl! Mabilis na lumapit si Althea, ngunit huli na, bumagsak ang babae sa sahig. Agad na nagkagulo ang lobby. Call an ambulance! Sigaw ni Althea. Ma'am, okay lang po ba siya? Huwag kayong magtanong. Tumawag kayo! Lumuhod si Althea sa tabi ni Meryl. Nanginginig ang kamay niya habang tinatapik ang pisngi nito. Meryl, gumising ka! Ngunit walang tugon. Tanging mababaw na paghinga lang. At doon, sa sandaling yon, naramdaman ni Althea ang kakaibang takot. Hindi lang para sa babaeng nasa harap niya, kundi para sa katotohanang maaaring mabunyag. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang ambulansya. Kasama si Althea, sinugod si Meryl sa ospital. Sa loob ng sasakyan, hindi niya maiwasang titigan ng babae, ang babaeng minahal ng kanyang asawa, ang babaeng posibleng dahilan kung bakit hindi siya kayang mahalin ni Adrian. At habang hawak niyang kamay nito, isang tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isip niya. Ano ang nangyari sa kanila bago siya pinakasalan? Pagdating sa ospital, agad dinala si Meryl sa emergency room at si Althea na iwang mag-isa sa labas. Tahimik, nanginginig at puno ng takot. Hindi niya alam kung bakit siya nandito. Hindi niya alam kung bakit siyang nag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang pabayaan ng babaeng yun. Lumipas ang ilang minuto na tila naging oras hanggang sa bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor. Who brought the patient? Mabilis na tumayo si Althea. Ako po, tinignan siya ng doktor. She's stable now, but huminto to sandali. At sa mga sumunod na salitang binitawan nito, tuluyang nagbagong mundo ni Althea. She's 2 months pregnant. Parang tumigil ang oras. Parang nawalang lahat ng ingay. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang sumigaw sa kanyang isipan. Sino ang ama? Hindi agad nakagalaw si Althea matapos marinig ang sinabi ng doktor. She's 2 months pregnant. Paulit-ulit yung umaalingaw sa kanyang isipan. Parang sirang plaka na ayaw tumigil. Po? Nanginginig niyang tanong, tila umaasang mali ang kanyang narinig.
ngunit seryoso mukha ng doktor. Yes, she fainted due to stress and fatigue. Kailangan niya ng pahinga at iwasan ng matinding emosyon. Emosyon, isang salitang tila napakagaang pakinggan, ngunit sa sandaling yun ay napakabigat. Dahil ang babaeng nasa loob ng emergency room ay hindi lamang may dinadalang emosyon, kung hindi isang buhay, napaupo si Althea sa upuan sa labas ng ER. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit inaayos ang kanyang paghinga. 2 buwan. Mabilis siyang nag-isip. 2 buwan na rin ang nakalipas mula nang ikasal sila ni Adrian. 2 buwan. Isang panahong hindi niya alam kung anong nangyari bago ang kasal. Isang panahong maaring may lihim na itinago sa kanya. Napapikit siya at doon niya naramdaman ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo doon hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa kanyang kamay. Isang pangalan ang lumitaw sa screen. Adrian. Napalunok siya bago to sinagot. Hello? Nasaan ka? Manunig-ngunit talatang nag-aalalang boses nito. Nasa ospital ako. Bakit? Ano nangyari? Saglit siyang natahimik. Hindi niya alam kung paano sasabihin, kung paano sisimulan ng katotohanang maaaring sumira sa kanilang dalawa. Si Meryl. Sa kabilang linya biglang tumahimik si Adrian. Anong tungkol sa kanya? Mas mababa ng boses nito ngayon. Sinugod niya ako sa hotel. Ano? Halatang nagulat to. Adrian, nahimatay siya. At ikaw ang nagdala sa kanya? Oo. Muling katahimikan, ngunit ngayon mas mabigat, mas mapanganib. At tanong nito parang may kinatatakutang marinig. Huminga ng malalim si Althea sa kanya binitawan ng salitang magpapabago sa lahat. Buntis siya. Sa kabilang linya, walang sumagot, walang kahit na anong reaksyon at ang katahimikang yon ay mas masakit pa sa kahit na anong salita. Adrian, mahinang tawag niya, nanginginig ang boses. 2 buwan. Ilang segundo pa ang lumipas bago to nagsalita. Mahina, halos pabulong. Imposible. Ngunit narinig yun ni Althea at doon siya lalong nasaktan. Imposible. Ulit niya. Pilit pinipigilan ng luha. Bakit? Hindi ba dapat? Nasaan siya? Putol nito, biglang naging seryosong tono. Nasa ER pa. I'm on my way. At bago pa siya makapagsalita, naputol ng tawag. Halos 20 minutong lumipas bago dumating si Adrian sa ospital. Mabilis ang mga hakbang nito, halatang nagmamadali at nang makita si Althea, diretso tong lumapit. Nasaan siya? Agad nitong tanong, walang kamustahan, walang kahit na anong pag-aalala para sa kanya. Tanging si Meryl lang, napayuko si Althea. Sa loob pa, tumango si Adrian, ngunit hindi pa rin to kumikilos, parang may iniisip. Parang may kinakalaban sa sarili. Adrian, mahinang tawag ni Althea. Napatingin to sa kanya. At this point, I need the truth. Tahimik, mabigat. Diretsahan niya ng tinignan ng mga mata nito. May, nangyari ba sa inyo? Bago tayo ikasal. Saglit na umiwas ang tingin si Adrian at yun na ang unang sagot. Ngunit hindi yun sapat. Kailangan kong malaman. Hindi lang bilang asawa mo, kundi bilang taong nadadamay sa lahat ng ito. Huminga ng malalim si Adrian at sa wakas, nagsalita ito. Hindi ko siya iniwan. Parang bumagal ang tibok ng puso ni Althea. Anong ibig mong sabihin? I was forced to leave. Napakunot ang noon ni Althea. Sinong may gawa? Ngunit hindi kaagad sumagot si Adrian. Sa halip, napatingin ito sa pintuan ng ER kung nasaan nandoon si Meryl. At kung sasabihin ko sa iyong totoo, mahina nitong sabi, hindi na magiging pareho ang lahat. Napalunok siya, Althea. Hindi na nga pareho, ngayon pa lang. At doon, napatingin si Adrian sa kanya. Diretso, malalim. At oo, dagdag nito, halos pabulong. May nangyari sa amin. Bago ko nawala. Parang may sumabog sa dibdib ni Althea, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Then, tell me, nanginginig ang boses niya. Ikaw bang ama ng batang dinadala niya? Tahimik, walang galaw, walang hangin, at sa loob ng ilang segundo,
Ang buong mundo ni Althea ay tila nakabitin sa isang sagot. Isang sagot na maaring sumira sa kanya o magpalaya sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si Adrian, bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang doktor. Mr. Velasco? Sabay na napatingin ang dalawa. She's asking for you. At sa sandaling yun, napagtanto ni Althea ang isang bagay. Kahit siya ang asawa, hindi siya ang unang hinahanap, hindi siya ang kailangan, hindi siya ang mahal. Tahimik na pumasok si Adrian sa loob at si Althea na iwang nakatayo sa labas, mag-isa, habang ang puso niya ay unti-unting nababasag. Sa bawat katotohanan unti-unting nabubunyag, naiwang nakatayo si Althea sa labas ng emergency room, tahimik, mag-isa. Habang sa loob, naroon ang dalawang taong tila mas may karapatang mag-usap kaysa sa kanya. Ang kanyang asawa at ang babaeng minahal nito. Napapikit siya, pilit pinipigilan ng kirot sa dibdib. Bakit ganito? Bakit kahit ako ang asawa, ako pa rin ang nasa labas? At sa loob, dahan-dahang namulat si Muriel, malabo pang kanyang paningin, ngunit nang luminaw yon, isang pamilyar na mukhang bumungit sa kanya. Adrian! Halos pabulong ang tawag niya. Nanginginig ang boses, agad na lumapit si Adrian sa tabi ng kama. Ayos ka na ba? Tanong nito, may halong pag-aalala na hindi nito kayang itago. Bahagyang ngumiti si Muriel, ngunit agad ding napalitan ng lungkot. Akala ko, hindi ka na darating. Napayo ko si Adrian. Hindi kita pababayaan. Isang simpleng sagot, ngunit sapat para muling magliyab ang pag-asa sa puso ni Muriel. Alam mo na? Tanong niya, habang dahan-dahang hinahawakan ng kanyang tiyan. Sandaling natahimik si Adrian. Buntis ka. Tumango si Muriel. 2 buwan niya nang dinadala ang lihim na yon. 2 buwan na puno ng takot, pagdududa at pag-iisa. At alam mo kung sino ang ama? Diretsahan niya sabi. Napatingin si Adrian sa kanya. Diretso, malalim at sa sandaling yon, wala nang takas sa katotohanan. Adrian, nanginginig ang boses ni Muriel. Ikaw ang ama ng batang ito. Parang tumigil ang mundo at sa unang pagkakataon hindi nakapagsalita si Adrian. Sa labas, naramdaman ni Althea ang kakaibang kaba. Parang may bumubulong sa kanya na ang mga susunod na mangyayari hindi niya kakayanin. Ngunit kahit na anong gawin niya, hindi niya kayang umalis. Dahil kahit na masakit, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Sa loob ng silid, napahawak si Adrian sa noo, tila pilit inuunawang lahat. Hindi dapat mangyari to, mahina nitong sabi. Pero nangyari na, mabilis sa sagot ni Muriel. At hindi ko to pagsisisihan. Tumingin siya kay Adrian, puno ng determinasyon ng mga mata. Anak mo to. Bakit hindi mo kagad sinabi? Tanong ni Adrian. Paano ko sasabihin? Napatawa si Muriel, ngunit may halong pait. Bigla ka nalang nawala. Wala akong kahit na anong paliwanag na natanggap. Napayo ko si Adrian at doon niya hinalikan ng nakaraan. Ang gabing nagbago ng lahat. 2 buwan ang nakalipas, masaya silang dalawa noon. Buo, walang hadlang, hanggang sa isang gabi, pinatawag siya ng kanyang ama. At kailan mo balak tapusin ang kalokohang yan? Malamig na tanong nito. Ano pong ibig niyo sabihin? Sagot ni Adrian. Yung babae, mariing sabi ng matanda, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Hindi ko siya iiwan. Matigas niyang sagot, ngunit ngumiti lang ang kanyang ama, isang ngiting puno ng kapangyarihan. At paano kung sabihin ko ang negosyo natin? Ang pamilya mo ay nakasalalay sa isang kasal. Natahimik si Adrian. At ang babaeng yun, dagdag ng ama, hindi siyang pipiliin ko para sa'yo. At doon nagsimula ang lahat, ang kasunduan, ang sakripisyo, ang kasal kay Althea. Bumalik sa kasalukuyan si Adrian. At kung hindi ako pumayag, mahina niyang sabi, masisira ang lahat. Pati tayo, dugtong ni Muriel, tumango si Adrian. Oo, napapikit si Muriel at sa unang pagkakataon, lumabas ang mga luha na matagal niyang pinigilan. Pinili mong lahat, maliban sa akin. Hindi yun ganun kasimple. Pero ganun ang kinalabasan, sigaw ni Muriel. Saglit na natahimik ang silid, huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalmang sarili. Hindi ako pumunta dito para makipag-away, mahina niyang sabi. Pumunta ako dito dahil gusto kong malaman mong totoo. Hinawakan niyang kanyang tiyan. May anak tayo. Sa labas,
Hindi na nakatiis si Althea. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan. Hindi niya intensyong makinig pero hindi rin niya kayang pigilan ang sarili. At sa isang iglap, narinig niyang salitang magpapabago sa lahat. May anak tayo. Parang gumuhong mundo niya. Napaatras siya. Halos mawala ng balanse at sa sandaling yon, nawalang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Sa loob, tahimik si Adrian. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung paano harapin ang responsibilidad na biglang bumagsak sa kanya. Anong gagawin mo? Tanong ni Meryl. Diretso, walang paligoy-ligoy at walang takas. Napatingin si Adrian sa pintuan kung saan nandoon si Althea, ang kanyang asawa, ang babaeng pinili niya para sa pamilya, at sa harap niya ang babaeng minahal niya at ang anak na bunga ng pag-ibig na yon. I don't know. Sa labas, tahimik na tumulong luha ni Althea. Walang ingay, walang sigaw at tanging sakit dahil sa wakas nakuha niya ng sagot sa tanong na matagal niya nang kinatatakutan. Hindi siyang mahal at ngayon, hindi lang puso ng asawa niyang kailangan niyang kalabanin, kundi pati ang isang batang walang kasalanan. Hindi umuwi si Althea sa mansyon ng gabing yon. Hindi niya kayang harapin si Adrian. Hindi niya kayang magpanggap na ayos lang ang lahat dahil wala nang maaayos. Tahimik siyang nagmaneho pa uwi sa lumang bahay ng kanyang mga magulang. Isang simpleng tahanan, malayo sa marangyang mundo ng mga Velasco. Pagpasok niya, sinalubong siya ng katahimikan, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, nakahinga siya. Dahan-dahan siyang naupo sa lumang sofa, at doon, tuluyan ang bumagsak ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon. Napahagulhol siya, hindi niya na kayang pigilan. Lahat ng sakit, lahat ng tanong, lahat ng katotohanan ng pilit niyang binabaliwala, sabay-sabay na bumuhos. Bakit? Mahina niyang bulong sa pagitan ng hikbi. Bakit ako pa? Hindi niya hiniling ang ganitong buhay. Hindi niya hiniling na maging kapalit. Hindi niya hiniling na mahalin ng lalaking hindi siya kayang mahalin pabalik. Pero heto siya ngayon, nasasaktan dahil sa pag-ibig na siya lang ang may dala. Samantala, sa ospital, tahimik na nakaupo si Adrian sa labas ng silid ni Meryl. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapag-isip ng maayos ang mga salitang binitawan ni Meryl. May anak tayo, ay paulit-ulit na tumatama sa kanya. Isang responsibilidad, isang katotohanang hindi niya maaring takasan. Lumabas ang doktor mula sa silid. Mr. Velasco, tawag nito, agad siyang tumayo. Kailangan niya ng pahinga, iwasan ng stress at bilang ama, nitigilan si Adrian. Kailangan mo na maging maingat sa kanya. Ama, isang salitang hindi pa niya handang tanggapin. Pero wala siyang pagpipilian. Kinabukasan, hindi na nakapagpigil si Adrian. Dumiretso siya sa bahay ng mga magulang ni Althea at doon niya ito natagpuan, nakaupo sa veranda, tahimik at parang ibang tao. Althea, napatingin siya at sa unang pagkakataon, wala nang lambing sa kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Malamig niyang tanong. Saglit na natahimik si Adrian. Hinahanap kita kagabi. Talaga, mapait siyang ngumiti. Akala ko mas importante kang inaasikaso. Hindi siya nakasagot. Dahil alam niyang totoo yon, lumapit siya. Althea, makinig ka. Hindi, putol niya. Ako ang magsasalita ngayon. Tumayo siya at hinarap si Adrian. Diretso, matapang, sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Alam ko ng lahat, napayuko si Adrian. At narinig ko rin, dagdag niya, kung paano sinabi na may anak kayo. Tahimik, mabigat. At hindi mo itinanggi. Hindi ko alam. Pero hindi mo rin tinanggi. Ulit niya, mas mariin. At doon wala nang naitago si Adrian. Huminga ng malalim si Althea, pinipigilan ng luha. Sabihin mo sa akin, Adrian. Sa lahat na nangyari, sandali siyang natigilan sa kanya binitawan ng tanong na matagal nang nasa puso niya. May kahit na konting pagmamahal ka ba sa akin? Parang tumigil ang mundo. Isang simpleng tanong pero pinakamahirap sagutin. Hindi kaagad sumagot si Adrian at ang katahimikang yon ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Napangiti si Althea, ngunit hindi yon masaya, kundi isang ngiting puno ng pagtanggap. Sapat na yon, mahina niyang sabi. At least, malinaw na ngayon. Tinalikuran niya si Adrian, ngunit bago siya tuluyang makalayo, nagsalita ito. Althea, huminto siya. Hindi kita kayang saktan. Napapikit siya. Pero nasasaktan mo na ako, sagot niya.
tahimik at totoo. Walang halong galit pero puno ng sakit. Anong gagawin mo ngayon? Tanong niya. Hindi siya kaagad sumagot, ngunit nang humarap siyang muli, iba ng kanyang mga mata, mas matatag, mas malinaw. I will stay. Nagulat si Adrian. Ano? I will stay in this marriage. Althea. Hindi dahil mahal mo ko, putol niya. At hindi dahil umaasa pa ako. Huminga siya ng malalim. Kung hindi, pinili ko to. Pero may anak ako sa iba. Alam ko, at hindi mo yun problema? Tanong ni Adrian. Saglit siyang natahimik. Problema ko yon. Dahil asawa mo ko. Lumapit siya at sa unang pagkakataon siyang naging matapang sa kanilang dalawa. Pero hindi ako lalaban para maagaw ka. Dagdag niya. Napakunot ang noon ni Adrian. Kung hindi para ipaglaban ng sarili ko. Anong ibig mo sabihin? Diretso siyang tumingin sa mga mata nito. Hindi ako papayag na manatiling babae lang na pinakasalan mo. Gagawin ko may halaga ang posisyon ko sa buhay mo. Tahimik si Adrian. Hindi niya inaasahan ang lakas ng loob ni Althea. At kung sakaling dumating ang araw, mahina niyang dagdag, na hindi mo pa rin ako kayang mahalin, saglit siyang humiti. Ako na mismong aalis. At sa sandaling yon, ang unang beses na nakita ni Adrian ng isang bagay na hindi niya napansin noon, ang babaeng pinakasalan niya ay hindi mahina, hindi basta kapalit, at lalong hindi madaling talunin. Ilang araw matapos ang nangyari sa ospital, hindi na bumalik si Althea sa mansyon. Pinili niyang manatili na muna sa bahay ng kanyang mga magulang, hindi para tumakas, kundi para buuin muli ang sarili. Ngunit kahit na gaano siya katatag, alam niyang darating ang araw na kailangan niyang harapin ang babaeng dahilan ng lahat. At dumating na nga ang araw na yon. Nasa lobby siya ng hotel, abala sa pag-aayos ng schedule, nang may lumapit na staff. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Napatingin siya. Sino? Si Meryl po. Parang may kumabog sa dibdib niya. Sa wakas, dahan-dahan siya humarap at doon niya nakita si Meryl. Mas maayos ang itsura nito ngayon, ngunit halata pa rin ang pagkapagod. Maputla pa rin, ngunit mas matatag na ang tindig at sa pagkakataong ito, hindi na galit ang nangingibabaw sa kanyang mga mata, kundi determinasyon. Nagkatitigan ang dalawa. Tahimik, walang salita, kundi ramdam ang tensyon sa paligid. Parang isang laban na matagal nang nakatakda. Anong kailangan mo? Unang nagsalita si Althea. Diretso, walang paligoy-ligoy. Ngumiti si Meryl, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi ako nandito para makipag-away. Talaga? Bahagyang tumaas ang kilay ni Althea. Ibang dating mo noong huli tayo nagkita. Napayuko sandali si Meryl. At nagkamali ako doon. Tahimik si Althea. Hindi niya inasahan ang ganitong simula. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Meryl. Saglit siyang nag-isip. Ngunit sa huli tumango siya. Sa loob ng isang pribadong lounge, magkaharap silang dalawa. Walang ibang tao, walang ibang ingay. Tanging dalawang babaeng pinagdudugtong ng isang lalaking pareho nilang minahal. Anong gusto mong sabihin? Tanong ni Althea. Huminga ng malalim si Meryl sa kanya hinawakan ng kanyang tiyan. Isang simpleng galaw na sapat na para muling sumikip ang dibdib ni Althea. I'm keeping the baby. Diretso, matapang at walang pag-aalinlangan. Tumango si Althea. Karapatan mo yon. Nagulat si Meryl. Ano? Anak mo yan, dagdag niya. At anak niya. Saglit na natahimik si Meryl. Hindi niya inasahan na ganun kadali tatanggapin ni Althea ang bagay na yon. Hindi ka ba galit? Tanong niya, napangiti si Althea, ngunit may lungkot yon. Galit? Ulit niya. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Tahimik at mabigat. Pero, hindi ako nandito para sirain ang buhay mo, dagdag ni Meryl. Hindi mo na kailangang gawin yon, mahinang sagot ni Althea. Nangyari na. Napapikit si Meryl at sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang puso. Mahal ko pa rin siya. Parang tumigil ang oras, ngunit hindi na nagulat si Althea dahil alam niya na yun mula pa noong una. Alam ko, sagot niya. At alam ko na mahal ka rin niya. Napatingin si Meryl. Kung ganon, bakit ka pa nananatili? Isang tanong na matagal nang umiikot sa isipan ni Althea. At ngayon, kailangan niya nang sagutin. Dahil asawa niya ako, mahinahon niyang sabi. Hindi sapat yun, mabilis sa sagot ni Meryl. Ngumiti si Althea.
Tama ka, tumayo siya at dahan-dahan na lumapit kay Meryl. Hindi bilang kalaban kundi bilang isang babaeng handang ipaglaban ng sarili. Pero hindi rin sapat ang pagmamahal kung hindi ka pinili. Napatahimik si Meryl, tinamaan siya. Minahal ka niya, dugtong ni Althea, pero pinakasalan niya ako. Dahil pinilit siya, gate ni Meryl. Pero pumayag siya, kalmadong sagot ni Althea. Saglit na natahimik kong dalawa, walang gustong magpatalo dahil pareho sila na may pinangahawakan. Hindi ako lalaban para maagaw siya, dagdag ni Althea. Pero hindi rin ako uurong para ibigay siya sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Meryl. Kung gusto mo siyang makuha, sandali siyang huminto. At kung kaya kanyang piliin, kahit na may asawa siya, then I will let him go. Nagulat si Meryl. Ano? Hindi ko hawakan na lalaki hindi kayang manatili sa akin. Ngunit bago pa makasagot si Meryl, bumukas ang pinto at isang pamilyar na boses ang narinig nila. Tama na yan. Sabay silang napalingon at doon nakita nila si Adrian, nakatayo to sa pintuan, seryosong muka at sa unang pagkakataon, tila handa na itong gumawa ng desisyon. Hindi na kayo kailangan maglaban, dagdag nito. Dahil ako ang dapat na pumili. Parang tumigil ang mundo, parehong napatingin sa kanyang dalawang babae, parehong naghihintay, parehong nasasaktan at sa sandaling yon ang lahat ay nakasalalay sa isang desisyon. Nanatiling tahimik ang buong silid matapos ang mga salitang binitawan ni Adrian. Hindi na kayo kailangan maglaban dahil akong dapat na pumili. Parang tumigil ang oras, sa isang iglap ang lahat ng sakit, pag-asa at takot ng dalawang babae ay nakatuon sa isang lalaki. Sa iisang desisyon, magkaharap sina Althea at Meryl, parehong matatag, parehong sugatan, parehong handang tanggapin ang kahihinatnan kahit na gaano kasakit. Humakbang si Adrian papasok, dahan-dahan, parang bawat galaw niya ay may bigat. Napatingin siya kay Meryl, ang babaeng minahal niya, ang babaeng kasama niya sa mga pangarap, ang babaeng nagdala ng anak niya. Kumusta ka? Mahina niyang tanong, ngumiti si Meryl, ngunit may lungkot. Mas okay na, lalo na ngayon nandito ka. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng kahulugan. Pagkatapos napatingin siya kay Althea, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng hindi niya piniling mahalin, ngunit piniling panagutan. Tahimik si Althea, ngunit ang mga mata nito, matapang, walang luha, walang pakiusap, tanging naghihintay. At this point, huminga ng malalim si Adrian. Wala ng tamang desisyon. Tahimik ang dalawa. Dahil pareho nilang alam, totoo yun. Pero, kailangan kong pumili. Dagdag niya, lumapit siya kay Meryl. Bahagyat sa sandaling yon, kumabog ang puso ni Meryl. Umaasa, naniniwala. Minahal kita. Diretsahan niyang sabi, at agad ang tumulong luha ni Meryl. Hanggang ngayon, napapikit si Althea. Inaasahan niya na yon. Tinanggap niya na yon. Pero, dugtong ni Adrian. At doon, nagbagong lahat. Dahan-dahan siyang umatras at lumapit kay Althea. Pinili kitang pakasalan. Napatingin si Althea sa kanya. Hindi dahil umaasa, kundi dahil nagtataka. At sa unang pagkakataon, dagdag ni Adrian, gusto kong piliin ka. Hindi dahil napilitan ako, kundi dahil gusto ko. Nanlaki ang mga mata ni Meryl, parang gumuho mundo niya. Anong sinasabi mo? Nanginginig niyang tanong. Umarap si Adrian sa kanya. May lungkot sa mga mata, ngunit may paninindigan. Hindi ko may tatanggi na mahal kita, sabi niya. At hindi ko rin tatakasan ang responsibilidad ko sa anak natin. Napahawak si Meryl sa kanyang tiyan, umaasa na may susunod pa. May mas pipiliin pa siya. Pero, hindi ko kayang sirain ang kasal ko para lang itamang nakaraan. Parang sinaksak ang puso ni Meryl. Kasalanan ko ba to? Napataas ang boses niya. Hindi, agad na sagot ni Adrian. Walang may kasalanan. Pero may nasaktan! Sigaw ni Meryl. Tahimik, totoo. At ako yon, dugtong niya, habang tuluyang tumutulong luha. Akong iniwan, akong nag-iisa, at ngayon, napahawak siya sa tiyan niya. Ako may dalang bunga ng pagmamahal na hindi mo kayang ipaglaban. Napayo po si Adrian. Wala siyang maisagot dahil alam niyang tama si Meryl, ngunit hindi na siya umatras. Hindi kita iiwan, mahina niyang sabi. Bilang ina ng anak ko, nandito ako. Pero hindi bilang lalaki mo.
Dugtong niya, tuluyang napahagulong si Meryl at sa sandaling yun natapos ang isang pag-ibig. Tahimik si Althea, hindi siya masaya, hindi siya nanalo dahil walang panalo sa ganitong sitwasyon. Lumapit siya kay Meryl, dahan-dahan at sa kabila ng lahat, hinawakan niyang kamay nito. Hindi kita kalaban, mahina niyang sabi. Napatingin si Meryl sa kanya, puno ng sakit. Pero ikaw ang pinili niya, umiling si Althea. Hindi ako pinili dahil mas mahal niya ako. Saglit siyang tumingin kay Adrian at saka muling bumaling kay Meryl. Pinili niya ako dahil yun ang desisyon niya ngayon. Tahimik, malalim. At kung darating ang araw na magbago yun, dagdag niya. Hindi ko siya pipigilan. Napahagulhol si Meryl, hindi dahil galit, kundi dahil sa katotohanan hindi niya matanggap. Hindi patas, bulong niya. Wala naging patas simula pa lang, sagot ni Althea. Tahimik ang silid, walang galaw, walang sigaw. Tanging 3 pusong sugatan na pilit tinatanggap ang kanilang kapalaran. Lumapit si Adrian kay Meryl. At taalagaan ko kayo, mahina niyang sabi. Hindi ko kayo pababayaan. Ngunit kahit na ganun, alam nilang 3, hindi yun sapat para punan ang nawala. At sa sandaling yon, natapos ang isang yugto ng kanilang buhay. Ngunit hindi pang kanilang kwento. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbagong takbo ng kanilang mga buhay. Hindi naging madali. Hindi naging perpekto ngunit naging totoo. Si Meryl ay nanirahan sa isang tahimik na lugar sa probinsya, malayo sa ingay ng lungsod at sa mga alaala na paulit-ulit lang magpapasakit sa kanya. Hindi siya iniwan ni Adrian. Tuwing may oras to, binibisita siya. Sinisigurado nitong maayos ang kalagayan niya at ang batang dinadala nito, ngunit malinaw na rin kay Meryl ang lahat. Naroon si Adrian bilang ama, ngunit hindi na bilang lalaking mamahalin siya. At kahit na masakit, tinanggap niya yon. Isang maaliwalas na umaga, isinilang ni Meryl ang isang malusog na sanggol, isang batang babae. Kamukha mo, mahina niyang sabi habang hawak ang sanggol, ngunit sa puso niya, alam niyang ang batang ito hindi lamang simbolo ng nawalang pag-ibig, kundi isang bagong simula. Pinangalanan niya itong Amara, ibig sabihin, walang kupas sa pag-ibig. Samantala, sa mansyon ng mga Velasco, unti-unting natutong magsimula muli sina Adrian at Althea. Hindi bilang perpektong mag-asawa, kundi bilang 2 taong handang subukan. Sa umpisa, awkward, tahimik, may distansya. Ngunit may respeto, may paggalang, at higit sa lahat, may pagkakataon. Isang gabi nadatnan ni Althea si Adrian sa balcony. Tahimik, nakatingin siya malayo. Iniisip mo sila? Tanong niya, hindi na nagulat si Adrian. Oo, lumapit siya. Hindi bilang babaeng umaasa kundi bilang asawa. Okay lang, mahina niyang sabi. Karapatan mong mahalin ang anak mo. Napatingin si Adrian sa kanya. At ikaw, tanong nito, okay ka lang ba talaga? Ngumiti si Althea. Hindi perpekto ngunit totoo. Hindi pa, sagot niya. Pero natututo na ako na maging okay. Tahimik, ngunit hindi na mabigat. Althea, tawag ni Adrian. At sa pagkakataong iyon, iba ng tono nito. Mas malambing at mas totoo. Salamat. Para saan? Tanong niya. Siya hindi pagalis. Napangiti siya at siya hindi pagsuko. Napayuko si Adrian at sa unang pagkakataon narinig niya mga salitang hindi niya inakalang masasabi niya. I want to try. Napatingin si Althea. I want to learn how to love you. Parang humintong mundo, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pag-asa. Hindi ko hinihingi yan, mahina niyang sagot. Pero gusto kong ibigay, sagot ni Adrian. Tahimik ngunit puno ng bagong simula. Lumipas pang mga buwan at sa bawat araw, unti-unting nagbagong lahat. Natuto silang mag-usap, natuto silang magtawanan, natuto silang maging magkasama. Hindi dahil kailangan kundi dahil gusto. Hanggang sa isang araw. Althea, napalingon siya at nakita niya si Adrian, may hawak na maliit na kahon. Alam kong kasal na tayo, mahina nitong sabi. Pero gusto kong gawin to ng tama. Dahan-dahan tong lumuhod. Pwede mo ba akong pakasalan ulit? Napaluha si Althea. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang pagmamahal na matagal niyang hinintay. Oo, mahina ngunit puno ng damdamin ang sagot niya. At sa pagkakataong ito, hindi na siyang babaeng pinili lang, kundi ang babaeng minahal. Sa kabilang dako, lumaki si Amara na puno ng pagmamahal. Madalas siyang dalhin ni Adrian sa mansyon at doon hindi siya tinuring na anak ng iba.
Tinanggap siya ni Althea hindi bilang hadlang kundi bilang bahagi ng kanilang kwento at sa bawat ngiti ng bata, unti-unting naghihilom ang sugat ng nakaraan. Minsan nagkitang muli sina Althea at Mariel. Wala nang galit, wala nang kompetisyon. Masaya ka na? Tanong ni Mariel. Ngumiti si Althea. Oo. At ikaw? Tumingin si Mariel sa anak niya at saka ngumiti. Natuto na rin ako maging masaya. Tahimik ngunit magaan dahil sa wakas natapos ng laban. Hindi sa paraan ng pagkapanalo, kundi sa paraan ng pagtanggap. At sa huli, napatunayan nilang lahat ng pag-ibig ay hindi nasusukat kung sinong unang minahal, kundi sino ang piniling manatili. 5 taon ang lumipas at ang dating magulong kwento ni Althea, Adrian at Mariel ay naging alaala na lamang ng nakaraan, isang sugat na hindi tuluyang nawala pero natutong hindi na muling dumugo. Sa mansyon ng mga Velasco, maaliwalas ang umaga, may mga tawanan sa hardin, may munting tinig ng bata na paulit-ulit na tumatawag. Dada! Dada, bilis! Si Amara, tumakbo siya sa hardin, suotang maliit na puting dress. Habol si Adrian na kunwaring hindi siya abutan. Hindi mo ko mahuli, Daddy! Sigaw ng bata habang tumatawa. Ngunit si Adrian. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang lalaking sugatan, kundi isang ama, isang lalaking natutong magmahal ng tama. Sa veranda, nakatayo si Althea, tahimik na pinagmamasdan ang mag-ama. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi na pilit, hindi na masakit kung hindi payapa. Lumapit si Adrian sa kanya, dala si Amara na halos sumahagikik pa rin. Pagod ka na? Tanong nito. Umiling si Althea. Masaya lang ako nakikita kayong ganyan. Tahimik si Adrian. Tumingin to sa kanya. Matagal at malalim. At sa mga mata nito, wala nang pagkalito ng nakaraan, wala nang takot at wala nang paghahati. Althea, salamat sa lahat. Napangiti siya. Lahat? Tumango si Adrian. Sa hindi mo pagsuko sa akin, kahit hindi kita kayang mahalin noon. Napahinga ng malalim si Althea. Hindi na mahalaga yun ngayon. Bakit? Tumingin siya sa anak nila at sa kanya. Dahil mahal mo na ako ngayon. Tahimik ngunit totoo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang maliit na cafe ang tahimik na bukas. Doon makikita nagbabasa ng libro si Mariel habang si Amari dumadalo paminsan-minsan kasama si Adrian at Althea. Hindi na siya galit, hindi na siya sugatan, natuto siyang mahalin ang sarili niya. Kahit hindi siyang pinili hanggang dulo. Isang araw lumapit si Amara sa kanya. Mommy Mariel! Masiglang tawag nito, ngumiti si Mariel. Hello baby, masaya ka ba? Tanong ng bata. Napating si Mariel sa kanya, saka ngumiti ng totoo. Oo, dahil sa huli, hindi lahat ng pag-ibig ay kailangan manatili upang maging mahalaga. Minsan, kailangan lang itong dumaan para turuan kang magmahal at bumitaw. Sa mansyon habang papalubog ang araw, magkatabing nakaupo sina Adrian at Althea sa hardin. Tahimik, payapat magkasama. Alam mo, mahinang sabi ni Adrian, kung babalik ako sa nakaraan, napatingin si Althea. Ano? Hahanapin pa rin kita. Ngumiti siya. Bakit? Dahil ikaw ang taong nagpakita sa akin kung paano magmahal ng tama. Napahawak siya sa kamay nito, mahigpit at totoo. At ikaw naman, sagot ni Althea, ang taong pinili kong patawarin kahit ang sakit. Tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang bigat dahil sa huli, ang pag-ibig nila hindi perpekto. Hindi madali, hindi mabilis, ngunit totoo at nananatili. Sa bawat pag-ibig na ating pinapasok, hindi lahat ay magiging perpekto at hindi rin lahat ay tayong pipiliin. May mga pagkakataon na tayo magmamahal ng buong buo, ngunit hindi sapat para tayo mahalin pabalik sa parehong paraan. Ngunit ang tunay na kahulugan ng pag-ibig hindi lamang nasusukat sa kung sinong nanalo o kung sinong pinili. Minsan, ito ay nasusukat sa kung paano tayo natutong magparaya, magpatawad at tanggapin ang katotohanan kahit na masakit. Mula sa kwento ni Althea, Adrian at Mariel, natutunan natin na hindi lahat ng relasyon ay tinadhana para manatili, ngunit bawat isa ay may dalang aral. May pag-ibig na kailangang ipaglaban at may pag-ibig na kailangang bitawan para sa kapayapaan ng lahat. Ang sakit ay bahagi ng pag-ibig, ngunit hindi ito dapat maging dahilan para mawala ang ating sarili. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang pag-ibig hindi lamang para sa iba, kundi ang pag-ibig na binibigay natin sa ating sarili. At kung dumating man ang araw na tayo mapili o hindi piliin, tandaan natin, hindi ito sukatan ng ating halaga bilang tao. Dahil sa tamang panahon, ang pag-ibig na para sa atin ay hindi kailanman kailangang ipilit.
ito ay darating, mananatili at magpaparamdam sa atin na tayo'y sapat na, mahalaga at karapat dapat mahalin.